Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagulanta nga ang mga PCSO at si Tulfo, Tambalslos at Kuting ng Norte dahil sa matinding isiniwalat nga ni Ka Eric at ni Marlo Tikia. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga nila hambalusin ng mga ebidensya at pruweba ang mga kabalbalan ng ginagawa sa loob mismo ng PCSO na pinaglololoko na ang taong bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga sila kumilos at talagang nagsama-sama na ang mga politiko na ganib sa kapangyarihan at talagang inaangkin na nila ang pera ng taong bayan. Well mga kaibigan, ang kawawa dito ay ang ating mga kababayan na umaasa sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Ngunit tila iba nga ang pagbabago na nangyayari sa bansa natin dahil talagang nagkakaroon ng mga karumal-dumal at mga korap na mga opisyales na namumuno sa ating bansa. Ngayon nga ay makikita natin na talagang kinakawawa nila ang taong bayan dahil wala pa silang ginagawa at wala silang action sa mga smuggler at sa mga holder at sa mga pulburon user na naghahari-harian na naman sa bansang Pilipinas. Ang nakakalungkot kasi dito mga kaibigan, talagang nagsama-sama na ang mga korap na opisyales at pwenes na rin ni Lisa Smugs at ni Tambaloslos at ni Kuting ng Norte ang mga korap na opisyales sa matataas na posisyon para hindi na sila makaangal at talagang mabilis silang makatakbo ng kaban ng bayan. Well mga kaibigan, ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ako nung in-announce noong Monday ni Vice President, abay nagkakaguluhan ang political establishment. Lahat nag-meeting. Ano ba itong ibig sabihin? Bakit ganito? Yan ang sinasabi nila. Wala na ang Duterte. Spent force na yan. Alam mo, tumahimik nga lang si PRRD. Nagkakagulo sila. Lalo na pag magsalita pa. Diba? At may tinumbok siya kanina, yung iskandalo sa PCSO na parang sindikato ang pagpapatakbo at ginagamit na huthutan ng pondo at ginuguyo sa sugal ang taong bayan, ay mukhang binanggit ni Professor Malotikia, ang asawa ng presidente, lumalabas ang kanyang involvement sa sindikato na ito na online loto. Ganon din ang pinsan ng Speaker of the House. At nakikita natin ang didma-didmahan na postura ng presidente hindi nakakatulong. Ayun, nako, ito na yung pasabog mga kaibigan. Antayin po natin guys ha. Ay ito na po, no? I-play na natin guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong tagapakinig. Magandang umaga kay Pastor Kibukoy at mabuhay kayo SMNI. Patuloy ang role nyo dito sa bagong challenges ng ating kasaysayan. Thank you so much, Professor Malotikia, ma'am. Maraming salamat sa inyong pagkakataon na inialay sa talakayan na ito sa laban kasama ang bayan. Ma'am, ang una naming tanong, mukhang nag-iiba ang ihip ng hangin kasi yung unang ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. as relayed by the Senate President, Senator Mig Zubiri, and sabi niya kasama doon sina Senator Loren Legarda, Senator Angara, and then sa kabila naman si Speaker Martin Romualdez at saka ganun din si Congressman Sandro Marcos, and then si Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. At sabi doon ni Senate President Zubiri sa kanyang ulat sa mamamayan na hindi gustong ipagpapatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang People's Initiative sapagkat ito daw ay divisive at nagbubunga ng mga bangayan sa iba't ibang sektor ng lipunan at mukhang naiintriga pa ang ganitong proseso. But iba po ang ihip ng hangin sa galaw po ngayon nang nagkakaroon seemingly ng very strong opposing position ang Senate at ang lower house sa pagkakataon na itinutulak pa rin ang People's Initiative in spite of that revelation of the so-called dialogue meeting. Ano po ang inyong pagtingin dito bilang isang political analyst ng ating bayan, Ma'am Malotikia?
Ka-Eric, una ako'y natutuwa na may nagsasalita na ngayon. Hindi katulad na noong Disyembre, towards the end of December, mukhang walang gustong magsabing sila ang author nitong People's Initiative ng PI, no? Pero makikita natin like a thief in the night. Mabilis na gumulong, mabilis na pumirma, may mga nag-submit kaagad sa COMELEC. So, yung sinasabing timeline nasusundan, no? At may nagsabi na nga na it is a foregone conclusion. Paano magiging foregone conclusion yon? Two chambers tayo. Yung isang chamber na nahalal ng nationwide, no? Ay kailangan magsalita, at ako'y natutuwa na si Senator Bato, si Senator Joel Villanueva, that was a very impassioned retort to Senator Bato. Nagsalita at natutuwa ako na 24 senators signed. So, hindi lang yung majority, kabuuan ng Senado. So, kung titingnan mo, lahat ang senador may mandatong nasyonal. Ang House of Representatives, katulad ni Speaker, paulit-ulit ako, ang mandato na 180,000 sa isang distrito na. Tama. Kaya lang siya being Speaker by the power of the plenary. Pero ang responsibilidad niya, hindi sa taong bayan. Ang responsibilidad niya sa mga congressman. Kasi plenaryo eh. Ang responsibilidad niya sa constituent niya, 180. Siguro madali niya makukuha yon. Pero again, tingnan natin yung nangyayari sa media. Una, dininay. Wala silang kinalaman, walang perang lumalabas. Pangalawa, sinabi it's a foregone conclusion. Makikita naman natin na nagsalita siya during the economic briefing na ang sinabi niya, ang susunod ay ang pag-amenda ng Constitution. Pero nagtataka ako, bakit kinukubli? Yan ba ay katduwagan? O talagang huwad ang nangyayari? Kasi kung proud ka, ako ay for the revision of the Constitution. Kaya ako nagulungkot dahil ilang taon na namin tinatabaho yan sa People's Draft, hindi kami umuusod. Pero nagulat kami, ginamit ang People's Initiative. Ano ba ang People's Initiative? Yan ay galing sa baba. Yan ay taong bayan. Yan ay lakas ng pinanggalingan ng kapangyarihan yung mga politiko, ang tao. So, para mo gamitin yon sa isang tanong na tungkol sa voting jointly, ano bang koneksyon yan sa pagkain, sa kumakalam na sikmura? Tama. Anong koneksyon yan sa pilihin? Anong koneksyon yan sa mataas na singil sa tubig at elektrisidad? Alam mo, itong mga ito, kayang solusyonan ng gobyerno eh. Nakita natin nung nakaraang gobyerno, ang kailangan ng tao, sinusolbahan. Head on. Ito parang, basta busy kami sa politika. Basta busy kami sa pagre-restructure ng ating saligang batas. Alam mo, ang nakakalungkot ka, Eric, Dan, naglabasan na yung EDSA Puwera at EDSA Puwersa. Ayun, naglabasa na po yung EDSA Puwera, EDSA Puwersa, mga kaibigan. Alam nyo ba guys, kanina lang po, etong si Nograles, mga kaibigan, nagsalita po sa presscon, guys. Meron silang press eh. Alam mo, presscon nila, araw-araw na yata eh. Nagtataka na ako eh. Bakit ay inaaraw-araw nyo ang presscon diyan sa kamera? Di ba? Nagsalita po itong si Migs, mga kaibigan, isingit ko lang. Napakayabang po guys. Ito daw nakakatulong daw. At talagang nagagamit daw ang pera ng taong bayan sa maayos. Hindi daw winawaldas. Narinig mo ba yung sinasabi mo, Migs? Nog? Narinig mo ba yung sinasabi mo? Hindi nga kayo makalabas ng resibo eh. Kanina lang po guys, no? Kaya nga siningit ko to kasi kanina ko lang siya narinig. Itong sinugnog po. Ang yabang niya guys. Ang sabi niya, nakakatulong naman daw sa tao yan. Bakit daw natin inaano? At bakit daw ginagawa natin siyang kontrabida? Sino kaya ang naging kontrabida? Sino kaya ang nag-umpisa sa kontrabida? Di ba kayo? Hindi naman kami. Inumpisahan nyo sa SMNI, kay Ka-Eric, kay Loren Badoy. Tapos ngayon sasabihin mo nakakatulong sa tao at hindi daw nila winawaldas ang pera. Paano namin malalaman yan? Ngayon, wala pa rin naglalabas ng resibo sa inyo dyan sa kamera. Takot kayo. Kaya itong si Malutikia, mga kaibigan, talagang meron din siyang sarili niyang ibinunyag.
Dahil hindi po maganda ang ginagawa nila. Balik ba tayo dun sa naratibo na ikaw ay dilaw at ako ay hindi dilaw? Tama. Napaka-divisive na noong 2022 at akala ko dahil napakalaki ng mandato, gagamitin yon para sa bayan, hindi para sa politiko. Ma-extend ang term, nakakalungkot yung mga scenarios na lumalabas eh. Pero walang nagsasalita sa atin. At ngayong Enero, ako'y natutuwa dahil ang Senado nagpakatotoo sa kanilang mandato. They have to speak up. Kasi alam mo, ang isa pa natin ito, alam nyo, nag-cover kayo ng Kongreso, kayong dalawa nakatulan ng Kongresong maling-mali. Diba? Hindi gumagalaw ang isang panukalang batas kung hindi ine-endorso ng Pangulo. Galing yan. Clear. Saan ba ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Speaker Martin Romualdez? Hindi ba sa Pangulo? Attorney, Ako, dinadaloy ko yung tanong, Mr. President, ikaw ba ay para dito? Yeah, very Kasi kung hindi siya para dyan, tinigil na eh. Yeah. Hindi tumitigil. Hindi po tumitigil guys. Kanina din Kanina din guys, natuklasan din. Hindi pa rin tumitigil ang tigas ng mga ulo. Sa Cebu po, meron na naman. Sabi wala daw bayad. Marami naglilikramo, wala daw bayad. Ano yun? Bakit tuloy-tuloy pa rin kayo? Sinabihan na nga ngayon huminto eh. Bakit sila tuloy-tuloy? Kasi wala pong naparusahan. Hearing lang ng hearing, wala namang nangyayari. Kaya nga, kung ako sa kanila guys, bigyanan nila ng parusa kung sino ba talaga. Katulad si Nognog po, nagsasalita kanina, klarong-klaro po, inamin niya. Inaamin po ni Nognog guys, na nakakatulong daw sa tao. Sus Mariosep, ibig sabihin, talagang ikaw pala ang utak ng People's Initiative dyan sa sa Davao. Kasi sabi mo nakakatulong sa tao, bakit daw tayo magagalit? Inamin mo na mismo na ikaw pala talaga ang utak. Kasi dinideny niya hindi daw siya, nasa Amerika daw siya. Paano maniniwala sa iyo ang tao? Mayroon pong ang daming testigong ng salita na ikaw talaga ang minimension na pangalan, wala nang iba. Di ba? Oo, no, si Kabit. Marites, si Kabit, oy Kabit. Ma'am, may tanong muna sa iyo si Ma'am Lorraine, pasa ko muna sa kanila. Professor, having worked with the Office of the President, ito rin yung katulad ng sinasabi mo, pareho tayo ng iniisip. No, at the end of all of this, ang nakikita ko, it's the President. It's really the President behind all of this, no? And hindi niya inaamin, nagtatago siya, patago-tago, 'di ba? Pero let's just even give him the benefit of the doubt. Kunyari hindi niya alam, but I'm sorry, the buck stops with you. Yeah. Diba? Yes. You're the President, no? At the end of the day. Diba? Kunwari ang President, diba, hindi niya alam, patago-tago, hindi nagsasalita. Ganyan po ang gawain nila. Tingnan nyo si Nognog. Noong mga nakarang araw, ayaw niyang aminin. Pero kanina lang, nagpa-press con po guys. Huli siya sa bunganga. Isda, huli sa bunganga. Sinabi niya mismo sa press con. Hindi ko na lang ipiplay dito kasi naasar ako sa mukha niya eh. Panoorin nyo na lang. Andun siya sa press ko ng House of Representatives. Tingnan nyo dun. Napakayabang po talaga mga kaibigan. Sobra. Feeling niya talaga na ang People's Initiative ay nakakatulong daw sa tao. Sus Mariosep. So anyway, to continue my question that I really want for you to comment on, kasi having lived through the martial law times, nare-revisit yung mga sugat, yung mga sugat na naranasan natin dahil sa pagmamalabis during the martial law times of the first
President Marcos. So in my mind right now, it's really the President Bongbong Marcos, who is behind this initiative. Yes. I mean, you would be insulting my intelligence if you say that you have nothing to do with it and yet you're not taking a very clear stand and your very own cousin is not obeying you, diba? You're the president. The way I've seen it, the way I've experienced it, when you're the president, you're the president. The only difference is that I can see President Duterte will stay there and sasabihin niya kung anong pinaninindigan niya. So anyway, my question here is that I don't know if I'm being re-traumatized, no? But hindi nawawala, and I think that na even other Filipinos, no, yung sa collective consciousness natin, yung sugat na ginawa ng Ferdinand Marcos Sr., where he perpetuated himself in power. And I cannot help but think that this People's Initiative is another way for Bongbong Marcos, another Marcos, to perpetuate himself in power. What do you think? Well, alam mo, Lorraine, ang diferensya nung matandang Marcos, si Ferdinand Edralin, constitutional dictatorship. Ginamit niya yung batas na pang-cover to legitimize his actuations. Yeah. Diba? Nagkaroon tayo ng 1973 Constitutional Convention. Oo, hindi natapos yun. Pero nagkaroon ng, I think, botohan. Yeah. At lumabas na nanalo yung, pero hindi lang pinagpatuloy dahil nasarhan ang Kongreso. So yung ginawa ng tatay, lahat legitimize niya to the issuance of Proclamation 1081, etc., etc. Pero yung declare siya ng martial law, ito walang state of martial law eh. Pero ang media binubusalan. Yeah. Ang media suspended indefinitely. Basta hindi mo kakampi, nakikita natin yan sa social media, hindi mo kakampi, gagawin kanila ng paraan para magag. No, ang kagandahan lamang may social media tayo, so you can readily mirror and replicate whatever initiatives you have been doing. Pero ito, hindi mo alam kasi kung sinong si Apo, matapang, si Ferdinand Edralin. Matapang, humaharap siya, sinasabi niya, at ikaw bilang na-involved sa presidential communication, ang presidential communication definitive. Pag nagsabi, yun na. Walang if, walang whats, walang however. Pero pag-aralan mo, pag pinag-aralan mo paano ang presidential communication ng panahon ng tatay at ngayon, makikita mo yung tatay definite sa mga plans niya. Period. Ito, makikita mo, however, if they come in their personal capacity, sa ICC yan, ibang-iba. However, if it involves economic provisions, ibang-iba. Yeah. So, parang pagkasabi niya nung isa, ninenegate niya yung isa. Kaya nagkakaguluhan sa ano ba talaga ang gusto ni Presidente. Makikita natin, di pa ang SONA ang direksyon ng bayan. Ang SONA na nangyayari every year, every July. Wala naman sinabing constitutional change. Pag rinibisita mo yung SONA ni Pangulong Duterte, yung una niyang SONA, may sinabi siya tungkol sa constitutional change doon. Parliament, federal, pero kailangan matimingan nyo. May direction siya doon. So kung sino nagplaplano, nakalagay doon. Ito yung direction natin. Dito, abay, 2 SONA na tayo. Wala naman tayong napapakinggan sa constitutional change. At sinabi nga niya nung kampanya, hindi yan ang mahalaga. Hindi yan ang number 1. So hindi ko maintindihan between May 2022 and today, what transpired? The change, the environment where we evolve and now push for hindi nga maklarado kung amendment or revision. Bakit? Kasi kung babalik tayo dun sa People's Initiative, abay, ang tinanong lamang ang manner of voting. Tama. Yung mahalaga kay Juan de la Cruz, hindi ba yung manner of voting kayong dalawa bicameral? Kung dalawa mag-usap at kung hindi magkasundo, yun nga ang hamon ko since the previous administration, file a case before the Supreme Court and ask for an interpretation of that provision. Yun lang ang paraan. Kasi kahit lumusot itong People's Initiative, questionin at questionin yan. Exactly. Tapos parang
mangyayari pag napasa yung People's Initiative, magkakaroon sila ng listahan ng mga amendment or revision, hindi lingkrarado. Tapos yun na ang botohan. Abay, sandali lamang. Hindi ba kasama ang taong bayan sa debate? Sa mga mahahalagang probisyon? Ang aming role ba ay doon lamang sa voting jointly? At klarado ang 3/4 na voting jointly, wala na ang Senado. So, kung administrasyon na ito, binangga ang Vice President. Itong administrasyon na ito, binangga ang Senado. Ilang pang institusyon ng ating bansa ang babanggain nyo para matuloy ang nais nyo na hindi nyo naman sinasabi sa taong bayan. Ano ba talaga ang nais nyo? Ang nais nyo ba ay magstay indefinitely? Ang nais nyo ba ay para si Speaker maging Prime Minister? I mean, ilatag nyo na maintindihan ng tao ano ba talaga ang gusto ninyo. Professor, so do you kind of feel, pag nakikinig kasi ako sa iyo ngayon, no, ang nasa isip ko at nararamdaman ko, parang there's something that's being foisted on the Filipino people, panloloko, di ba? Na panloloko at saka yung walang respeto, no, na minamaniobra tayo ng gano'n at mababa ang tingin sa Pilipino, no? So yung nakikita ko ngayon ay parang gano'n, yun lang yung nakikita ko, parang kumbaga parang budol part 2, parang niloloko tayo dito. Yung waffling na ganyan, like what you said very clearly, no? Does the Speaker want to be Prime Minister? Then say so. Do you want to extend your term past 6 years? Then say so and let the Filipino decide. Respect us and say so, di ba? Huwag yung paikot-ikot na ganyan. Yes. Oo, Lorraine, alam mo yung doon sa extension of term, anong pagbabasihan ng tao? 18 months? Yeah. Ay, ako ang boboto. Ay, hindi ako pabor ng extension of term ni President Marcos Jr. Bakit? Sa 18 months, ako pa ipinakita niya. Diba? Nabubuo na nga yung salitang budol eh. Yeah. Apay, sandali na ako. Panloloko sa Pilipino. Oo, parang binababoy na tayo. Yeah. Hindi naman sa pag-aano, no? Pero Mr. Marcos, yung mandato ng tao, tandaan mo. Yeah. Whether di ba may issue na nandaya o ano, pero pinoclaim ka eh. Ng 18 Congress, hindi ng 19 Congress. Di ba? So pinoclaim ka, ang tao natuwa dahil nahalal ka, pero itong 18 months to 19 months, walang dapat ipagmalaki. Dahil nagbago ba ang buhay ng tao? Professor, Professor. Sinitan ko lang si Ma'am Malo. Yeah. Nang bumaba si Pangulong Duterte sa kanyang kapangyarihan bilang presidente, ang ating kalagayan, ang bigas was only 38 pesos, ang pinakamataas, hanggang 40 pesos. Ngayon, 60 pesos in a matter of 18 months. Ang produktong petrolyo ay tuloy-tuloy na sumirit hanggang 12 pesos ang inakyat nito. Ang cost of living ng Pilipinas ay napakataas ng mga food products. At ang lalo pang nagpalala, imbis na asikasuhin ito, ay lumala ang paggamit ng kapangyarihan para busalan, supilin ang mga basic institutions kagaya po ng nangyayari ngayon sa SMNI dahil nagtanong tayo sa transparency of funds and transparency of exercise of power and access to public funds. Ngayon, dugtungan kong tanong ni Ma'am Lorraine sa iyo bago ko'y pasa kay Brother Franco. Are you seeing the pattern that indeed itong People's Initiative at ang mga maniobra para gamitin ang charter change ay for the purpose talaga na i-concentrate at posibleng magkaroon ng konsentrasyon ng poder sa ilang bloke lamang ng political forces na ngayon ay nasa panig ng nakaupong presidente. Do you see the pattern towards that? Also, Erica, Professor, this is the first time ever that I can remember, apart from the senior, no, Marcos Senior, where people like us in media were illegally and arbitrarily detained for doing our jobs. Exactly. Our constitutionally right, not to our constitutional right to free press and the free expression. Dito na we were illegally and arbitrarily detained. No, very chilling yung effect. And now SMNI, like what Eric said, so indefinitely suspended. Yeah, indefinite suspension. In spite na may prangkisa siya. Yeah, yes. Grabe. Okay. Grabe, di ba?
Grabe talagang ginawa nila ngayon. Sa SMNI lang eh. Speaking of SMNI mga kaibigan, magtatanong lang po tayo, no. Mukhang wala na po yata ang SMNI, no. Hindi na po sila meron pa rin sila guys, pero bakit kaya hindi na po sila nagbabalita, no? Nahalataan nyo ba guys? Napansin nyo? Pati po yung laban sa yung laban kasama ang bayan. Meron ba kayong balita guys o meron ba kayong updates kung bakit po parang hindi na po natin naririnig ang SMNI? Parang may nangyari siguro, no? Hindi natin alam. Kasi nag-post sila sa community nila. Ang sabi, hindi mo na sila makapag-live sa di inaasahang pangyayari. Ano kaya yun mga kaibigan? Meron ba kayong idea guys? Kasi nagtatanong din ako guys eh. Nag-aano din ako kanina pa eh. Ano talaga ang nangyari? Meron ba kayong idea? People are so disappointed of this president. Yes, disappointed na po talaga mga kaibigan. Uy, sabi ni Elena Calapis, grabe daw traffic oh. Ano daw sa Greece? Daw yung mga farmers? Nag-strike? Grabe no? Ano ba ang farming diyan Elena Calapis? Ano ba ang usual farming diyan? 'Di ba wala naman kayong meron ba kayong diyan, yung parang palay? Alam ko walang palay sa Greece eh. Ano ba ang farming diyan? Siguro mga grapes, no? Yung mga ganon. Sabi ni Elena Calapis, parang tawag dito, parang nag-strike. Kay Panelo na lang ang active. Kung kay Panelo, ano kayo nangyari? Tinanggal na yung social media? Andito pa naman sila eh. Nakikita ko pa. Pero wala lang silang post. O wala na silang post. O nga, suspended po sila pero meron silang social media. Ang social media kasi guys, hindi naman kasali sa franchise yan. Kasi may sariling yan eh. May sariling buhay po ang social media. Nag-excursion sila. Babalik sa Monday. Gano'n. Akala ko anong nangyari. So nag-excursion lang pala sila guys. Ayan Alam mo, tapos meron na tayong panahon para pag-usapan ang People's Initiative. So ang tanong ko, magmula ngayon hanggang sa third SONA ng Pangulo, na malapit na ang election year niya kasi October yung filing. Ang gagawin na lang natin constitutional change. Alam mo, ang problema dito sa 19 Congress, lalo na sa House, ay parang lahat ng legislation na railroad. Alam mo, ang legislative body, deliberative yan. Deliberative. Ano ba ang deliberative? Matagal pinag-uusapan kasi may mga vested rights. Sa House of Representatives, ang economic power dyan matindi. So lahat yan tinitingnan. Masasagaan ba tayo? Hindi tinitingnan ng taong bayan. Diba? Kaya ang aking call, sandali lang, siguro malapit naman na ang Ash Wednesday. Mag-unos dili muna kayo, mag-isip-isip, ito ba talaga ang gusto natin? Kasi kung hindi ito, at magkakagulo tayo, siguro isipin nyo yung mga taong bumoto sa'yo na hanggang ngayon naniniwala pa sa'yo. Marami nang hindi naniniwala. Based dun sa aming resulta, ang pro-administration kumakaunti, pumupunta sa undecided. Hindi pa lumilipat sa opposition. Dahil opposition hindi pa defined. Pero gusto mo ba yun, yung base mo? Unti-unting nawawalan? Kaya ako, lungkot na lungkot ako kasi akala ko sa ating kasaysayan, ngayon lang tayo nakakuha ng mandatong ganyang kalaki, magbabago ang Pilipinas. Hindi pala, bumalik tayo dun sa inaayawan natin bago si Pangulong Duterte. Yung concentration ng economic power sa iilan at ang political power sa iilan. Ay, mas lalong nakapunta sa kanila. Nung dumating si Presidente Duterte, ako ang against. Kasi sabi ko, ano ba yung hinalal na yan? Nagmumura, walang pakundangan. First 3 years of that president, I was grudgingly. Anong nakita ko yung reform sa frontline, sabi ko, iba ito. Galing. Ito may punto, ito may malasakit. Ito ang una niyang tinaya ng ang kanyang administration sa taong bayan, ma-improve.
ang serbisyong pamahalaan. So, ang akin, ang sabi ko noon, siguro babalik tayo doon sa magaling magsalita, marunong magsuot ng barong, di ba? Yung the representation of what we traditionally wanted a president. But these days, when you do a focus group discussion, ang unang lumalabas ang pangalan na Duterte. Nawawalan sila ng taong lumalaban sa kanila. Correct. When you hear that after 6 years, you will always wonder, my God, he only had 16.5 million and this guy got 31 million. Correct. And he cannot realize the impact of such a political capital. Correct. Are you seeing, Professor Malotiquia, that the president right now is obviously and apparently losing the political capital to unite the country, and dahil dyan, napupunta siya doon sa mga hindi nararapat na direksyon ng pamamahala na inaasahan sa kanyang pagbibigay ng mandato ng 31 million. Are you going to that direction? Yes, Eric. Kasi who's really in control of the reins of government? Isa yan. Do you feel the president? I don't. I feel Mr. Romualdez. When you talk about PCSO, I feel the First Lady. So do you feel the president ruling this country seriously? Yes. So ang akin, sandali lang, hindi naman kayo nahalal. Ang nahalal namin, ang nahalal ng majority si BBM. Asan si BBM? Ayun, kasi kung si BBM lang ang sa tingin ko, kung siya ang masusunod, diretso lang. Ito ang plano natin. Checklist, check. Pag bumalik ka doon sa SONA, anong na-check? Oo, yung mga legislation, pero nai-implement ba? Yung sinasabi nilang economic provision, sandali lang. Nung panahon ni Duterte, merong amendment of the retail, amendment of the investment law, passage of the public service, 3 na para ng amendment sa saligang batas. Ini-implement nyo. Itong administration na to, merong PPP law. Iniba nila ang public-private partnership. Ini-implement nyo. Bakit hindi natin nararamdaman ng ini-implement yun? Alam mo kung bakit nagkaroon tayo ng lull sa internet connection, Brother Franco. Pero napakaganda ng binanggit ni Mama Lou. Sinasayang ng Pangulo ng Bansa ang napakataas na political capital and trust of the people. Sabi ni Lorena Ramos sa Holy Week, si Tamba yung ipako. Alam mo, Lorena Ramos, hindi po siya pwedeng ipako. Kasi yung pagpapakuan niya, mababali po, bibigay. Sa sobrang laki niya, Lorena Ramos, dapat sa kanya, binibitin, pati warik. That was given to him as a mandate noong 2022 elections because may dinudugtong siya bilang political analyst. Ang powers of the president are not truly exercised now, seemingly it appears, only by him, but it is shared by people or more powerful than him. At may tinumbok siya kanina, yung iskandalo sa PCSO na parang sindikato ang pagpapatakbo at ginagamit na huthutan ng pondo at ginuguyo sa sugal ang taong bayan, ay mukhang binanggit ni Professor Malotiquia, ang asawa ng presidente, lumalabas ang kanyang involvement sa sindikato na ito na online loto. Ganon din ang pinsan, ang Speaker of the House. At nakikita natin ang didma-didmahan na postura ng presidente hindi nakakatulong dito sa pagtitiwala ng taong bayan if indeed he is still the one in control of the government. Short of saying na ang tanong ngayon ng taong bayan, batay sa talakayan with Professor Malotiquia, is the president still competent and fit to govern? Or are there people or interest group operating behind him, running the affairs of the government? Mama Lou, pasensya ka na, we don't want to put words to your mouth. Gusto namin itanong ito sa iyo. Is the president still competent enough and fit to govern for the next years na mga tatlong taon kalahati pa ang kanyang termino, pero nakikita na ng taong bayan na ang interest of power play ang nagpapatakbo ng kanyang pamahalaan, and there is instability on the competence and trust on the president on how to govern properly on the basis of the mandate and on the direction of good governance. What is your take on that?
Yes. Nakikinig niyo ako? Sige ma'am, go ahead Go ahead. please. There was a lull. Well, kung sa tanong mo kay Eric, no, I would like to believe, kasi alam mo ang prinsipyo dito yung second chances eh. Very rare sa politika mabigyan ang isang politiko ng second chance. True. Lalo na sa sitwasyon na nangyari sa Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ang karumaldumal na ginagawa nila sa bansang Pilipinas na kasama pa si Kuting ng Norte na talagang hindi nga pinalagpas ito ni Ka-Eric at Nick Tikia na talagang kahit mga PCSO ay talagang wala ng pag-asa dahil pati sila ay gusto na nilang mangulimpat ng kaban ng bayan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.